Salamat. Boss, huwag niyo naman sandalan yung kotse ko. Bakit? Ano ba problema mo? Ngayong hapon, matutuntun ng mga pulis si Cindy. Si Cindy mo... Asan si Andy? Ano nangyari sa kanya? Nabugbog po siya. Nandiyan po siya sa loob ng x-ray room ngayon. Ano? May dalawang lalaki po kasi na lumapit sa amin. Tapos pinagtulungan po siya. Hindi po namin kilala eh. Baka naman ginastos ka, kaya pinagtanggol ka niya. Kasalanan mo to. Kapag may nangyari sa anak ko, hindi kita mapapatawad. Bakit ba kasi? Sama ka pa na sama sa kanya, nagugulo ang buhay niya kapag nandyan ka. Iwasan mo na siya, umalis ka na. Gusto ko pa rin po kasi malaman kung okay na siya. Halika. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Ngayon lang kami nakasama uli ni Andy. Yan nangyari ng kamalasan sa kanya. Nagkugulo ang buhay niya dahil sa'yo. Kaya kung pwede lang, iwasan mo na siya. Umalis ka na. Umalis ka na. Elsa, gusto na si Andy. Rosita, nasa loob siya ng x-ray room ngayon eh. Nabugbog siya ng gusto. Rosita, ako yung sinisisi ng nanay niya sa nangyari. Siguro nga, may kasalanan din ako kasi hindi naman ako humingi ng tulong agad. Kasi hindi ka naman siya kayang iwanan ng gano'n na sinasaktan siya ng mga lalaki eh. Rosita, alala na ako sa kanya. Kung ako din ang nasa katayuan mo, yun din ang gagawin ko. Kaya huwag mo sisihin ang sarili mo, Elsa. Kung pagod ka na, alam mo, pahinga ka muna. Umuwi ka muna, ha? Ako na bahala kay Andy. Rosita, pag okay na siya, sabihin mo sa kanya, babalik ako. Huwag kang galala. Yan ang unang-unang sasabihin sa kanya. Rosita, salamat, ha? Sana maging okay na siya. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman na okay na siya. Rosita, hindi ko alam na nasasaktan din pala ako pag nakikita ko siyang nahihirapan. Ngayon ko lang nalaman na importante pa rin pala siya sa akin. Rosita, sabihin mo sa kanya, ha? Sabihin mo, babalik ako. Oo, yes, sasabihin ko. Salamat.
natin ulit ang aksidente sa parehong lugar, oras at damit? Hindi ko pa napapansin na parang matanglay ka, Elsa. Mas parang pakiramdam mo. Lola, hindi po. Bye. Hay nako, Lola. Nag-worry lang yan kay Andy. Bakit? Anong nangyari kay Andy? Tumawag kasi si Rosita. Nabugbog daw si Andy kagabi. Diyos ko. Anong lagay niya? Kumusta siya? Kain ka muna, ha? Andy, huwag kang mag-alala. Na-report ko na sa pulis ang nangyari sa'yo. Ako na din bahala sa mga gastos dito sa hospital. Natatandaan mo pa ba ang mukha ng bumugbog sa'yo? Hindi masyado eh. Masyado kasi madaling yung lugar dun. Saan ako nabugbog. Kaya hindi ko nakita yung mga mukha nila. Humanda talaga sila pag nahuli sila. Mabubulok sila sa kulungan. Ang inaalala ko, baka nga tauhan niya ng taong pinagkakautangan ko, Auntie eh. Ginawa nila sa'yo yan para sintakin ako. Pasensya ka na. Laki na problema ang binigay ko sa'yo. Nay, pwede ba huwag natin pag-usapan ngayon yan? Magagawa natin ang paraan yun. Ayoko na problema kayo. Gusto ko nga rin po malaman, Lola eh. Kaya lang kasi nung tumawag ako kanina sa ospital, natutulog pa raw si Andy. Hindi mo ba siya pupuntahan? Lola, galit po kasi sa akin yung nanay niya eh. Ayoko naman na magkagulo sila doon ng dahil sa akin. Mabuti talaga huwag ka na makisawsaw doon. Hindi ka naman importante. Tingin mo ba gagaling si Andy kung pupunta ka doon? Wala ka na bang ibang papansinin kundi ako, Olive? Bakit hindi kaya yan sarili mo ang atupagin mo? Hindi yung pinakikailaman mo ang buhay ko. At sasagot-sagot ka pa sa anak ko, ha? Olivia, hindi niyo ba titigilan si Elsa, ha? Mabuti pa iwan ko muna kayo dito ni Miss Rosita. Uwi lang ako sa bahay, kukuha ko ng mga gamit mo, ha? Miss Rosita, kukuha lang ako ng mga gamit sa bahay. Sige po, ako na bahala. Siya nga pala. Saan si Elsa? Kasama ko siya kagabi eh. Hindi ba siya nagpunta rito? Hindi ko siya nakita since last night dito eh. Ako kasi nagbantay sa'yo buong magdamag. Okay lang. Mainit ha? Okay lang? Dala niya na ho ba, ma'am? Sige ho. Basta kontakin nyo na lang ulit ako. Pag may gusto kayo pagawa kay Andy. Nasaksihan mo ang kwento ng drama at pag-ibig sa Maging Akin Ka Lamang kasama ang the new improved